Tahimik ngunit marangya ang loob ng isang napakalaking bulwagan na tila hinubog para lamang sa mga taong sanay sa kapangyarihan at kayamanan. Ang kisame ay mataas, nililok ng detalyadong ginto at pilak, habang ang mga kristal na chandelier ay nakabitin na parang mga bituin, kumikislap sa bawat galaw ng liwanag, sumasabay sa bawat hakbang ng mga bisitang dumadating. Ang sahig ay marmol, makintab, malamig, at napakalinis na halos makita ang refleksyon ng mga sapatos na naglalakad dito. Sa bawat yapak ng mga bisita, tila mas lalo nitong ipinapakita ang kataasan ng antas ng mga taong naroon. Ang hangin ay maihalong amoy ng mamahaling pabango, alak at sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa. Ito ay hindi basta-bastang kasal. Ito ang kasal ng Daniel Monteverde. Isang pangalan na kapag binanggit sa mundo ng negosyo ay nagdudulot ng katahimikan sa silid. Isang sihi na kilala sa pagiging matapang, matalino at walang awa sa mga desisyong kailangang gawin. Marami ang yumaman dahil sa kanya, ngunit mas marami ang bumagsak. Para kay Daniel Monteverde, ang emosyon ay kahinaan at ang imahe ay lahat. Sa araw na ito, hindi lamang kasal ang ipinagdiriwang. Ito ay isang eksibisyon ng kapangyarihan. Dumarating ang mga bisita sakay ng mga luxury cars. May mga bodyguard. May mga alalay. May mga taong sanay na igalang kahit hindi magsalita. Ang mga lalaki ay naka-designer suits, itim, abo, at navy blue, na parang uniforme ng mga taong nagmamay-ari ng mundo. Ang mga babae naman ay nakasuot ng mahahabang bestida, kumikintab sa ilaw, at ang bawat hikaw, kwintas, at relo ay katumbas ng halaga ng isang bahay ng karaniwang mamamayan. May mga politiko, nakangiti sa kamera, ngunit malamig ang mga mata. May mga negosyante, nakikipagkamay, nagbubulungan ng mga bagong deal. May mga taong sanay sambahin ang pera, at sukatin ang halaga ng kapwa base sa estado ng buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng tawanan, palakpakan, at tunog ng baso na nagkakabanggaan, may isang sulok ng bulwagan na tila hindi naaabot ng liwanag. Hindi dahil madilim, kundi dahil walang tumitingin. Isang wheelchair. Tahimik itong nakapwesto sa gilid, malapit sa isang haliging may palamuting ginto. At sa ibabaw nito, nakaupo ang isang dalagang halos hindi mapansin ng sinuman, maliban kung pipiliin mo talagang tumingin. Si Elena Monteverde. Anak ng pinakamakapangyarihang lalaking nasa silid. Ngunit sa gabing ito, parang wala siyang kaugnayan sa kahit anong karangyaan. Paralisado mula baywang pababa. Tahimik. Mahinhin. Ang suot niya ay simple, isang mapusyaw na asul na bestida. Walang labis na alahas. Walang mamahaling hikaw. Wala ang anumang palamuting karaniwan mong makikita sa anak ng isang si. Ang buhok niya ay maayos na nakatali, at ang mukha niya ay maganda, hindi iyong uri ng kagandahang sumisigaw ng atensyon, kundi iyong tahimik na ganda na mas lalong lumalalim kapag pinagmasdan. Ngunit walang nagmamasid. Habang ang mga tao ay abala sa tawanan, alak at sismisan, si Elena ay tila isang multo, naroon, ngunit hindi kinikilala ang presensya. Para bang bahagi siya ng dekorasyon. Isang bagay na naroon lang, ngunit walang halaga. May mga sulyap na mabilis iinilin lang ang mata. May mga bulungan na sinasadyang hinaan, ngunit sapat na marinig ng mga sensitibong tenga. Sayang ni. Anak ng isisi pero inutil. Bakit pa isinama? Hindi ba dapat nasa bahay na lang? Nakakabawas sa aura ng kasal. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na kutsilyo, hindi kaagad pumapatay, pero dahan-dahang sumusugat. Hindi umiiyak si Elena. Hindi siya nagrereklamo. Sanay na siya. Sanay na siyang maging katahimikan sa gitna ng ingay. Sanay na siyang baliwalain. Sanay na siyang ituring na abala. At ang pinakamasakit sa lahat, kahit ang sariling ama niya ay hindi man lang lumilingon sa kanyang direksyon. Mula sa kabilang dulo ng bulwagan, si Daniel Monteverde ay abala sa pakikipag-usap sa mga guests. Nakangiti siya, tumatawa at nakikipagkamay. Isang perpektong larawan ng tagumpay. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, malinaw ang kanyang paninindigan. Para kay Daniel, ang kasal na ito ay imahe. Isang patunay ng kanyang tagumpay. Isang mensahe sa mundo. At si Elena ay isang paalala ng bagay na hindi niya kayang kontrolin. Isang kahinaan. Isang depekto.
Isang kahihiyan na hindi niya maitatago, ngunit pilit niyang binabaliwala. Lumipas ang oras. Ang mga ilaw ay bahagyang nagdim. Tumahimik ang musika. Nagsimula ang seremonya. Tumayo ang lahat bilang paggalang. Ang mga lalaki ay inayos ang kanilang mga Amerikana. Ang mga babae ay itinuwid ang kanilang mga bestida. Isang sabayang galaw, isang katahimikan na puno ng paggalang. Tumayo ang lahat. Maliban kay Elena. Nanatili siya sa kanyang wheelchair. Mag-isa. Tahimik. Walang lumapit upang tumulong. Walang nagtanong kung ayos lang siya. Walang nag-alok na isama siya sa gitna. Para bang ang pagiging paralisado niya ay otomatikong nagtanggal sa kanya ng karapatang mapansin. At doon, sa sandaling iyon, marahang pumikit si Elena. Hindi dahil sa antok, kundi dahil sa pagod. Pagod na sa pakiramdam na kahit nasa gitna siya ng napakaraming tao, wala pa ring nakakakita sa kanya. Ngunit biglang may nagbago. May isang lalaking pumasok sa bulwagan. Hindi siya dumating na may kasamang bodyguard. Wala siyang suot na mamahaling suit. Wala siyang iting pang negosyo. Simple ang kanyang damit, malinis, maayos, ngunit walang yabang. Isang lalaking kapag nakasalubong mo sa kalsada ay hindi mo iisiping may mahalagang papel sa gabing ito. Hindi siya kilala ng karamihan. Walang bumati. Walang lumingon. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na padako sa isang direksyon. Sa sulok ng bulwagan. Sa isang wheelchair. Kay Elena. Habang ang lahat ay nakatuon sa seremonya, ang lalaki ay nanatiling nakatayo, tila may hinahanap. At nang makita niya si Elena, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi awa. Hindi gulat. Kundi pag-unawa. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay kalmado, walang pag-aalinlangan. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may isang taong sadyang pumili kay Elena. Isang single na lalaki. Isang estranghero. Na sa isang iglap, ay babago sa buong gabi. Habang abala ang lahat sa seremonya, ang lalaking pumasok ay dahan-dahang naglakad sa gitna ng marangyang bulwagan. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya kumikibo ng labis na ingay. Ang kanyang presensya ay hindi nakakasira sa kaayusan. Ngunit ramdam mo, sa bawat hakbang niya, may kakaibang bigat sa hangin. Ang mata niya ay diretso at kalmado, ngunit mailalim. Parang nakikita niya ang bawat lihim na iniwan ng mga bisita sa kanilang mga puso. Napansin niya agad si Elena. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa kanyang wheelchair. Hindi dahil sa kung gaano siya mayaman o maganda. Kundi dahil mag-isa siya. Lumapit siya. Dahan-dahan. Maingat na parang bawat galaw ay may kabuluhan. Tumigil siya sa harap ni Elena, at sa unang pagkakataon, naramdaman ng dalaga na may taong tunay na nakatingin sa kanya bilang tao, hindi bilang ianak ng SEE o bilang iparalisado. Pwede ba akong umupo dito? Mahina niyang tanong, parang sinisikap lamang maging magalang sa katahimikan ng paligid. Nagulat si Elena. Hindi siya sanay sa ganitong pakikitungo. Halos lahat sa buhay niya ay tumingin sa kanya na parang wala siyang halaga. Ngunit sa lalaking ito may respeto. May kabutihang natural at hindi pinipilit. Oh, sagot niya, halos pabulong. Habang umuupo siya sa tabi niya, hindi niya ito pinansin. Hindi niya inabala si Elena sa mga tanong tungkol sa kanyang kondisyon. Hindi niya ito pinilit na makipag-usap kung ayaw. Hindi niya ito tinignan na parang sirang bagay. Sa halip, nakinig lang. Nagpakilala ang lalaki. Isa akong kaibigan ng groom dati. Hindi niya ipinaliwanag kung paano o bakit siya nakilala sa groom. Hindi rin niya inilahad kung gaano siya mayaman o kilala. Sa halip, iniwan niya ang lahat ng detalye, ang mahalaga, naroon siya para kay Elena. Habang nag-uusap sila, napansin ng ilang bisita. May mga sulyap ng pagtataka, may mga bulong sa likod ng mga kamay. Bakit kinakausap ang pilay? Baka gusto lang ng pera. Hindi ba dapat iniwasan ito sa ganitong kasal? Ngunit wala siyang pakialam. Ang lalaki ay nanatiling kalmado, matapang, at kumikilos na parang normal lang ang lahat, bagaman ang mundo ay pilit inaayos para ipakita na siya ay walang halaga. At sa gitna ng kanilang tahimik na pag-uusap, dumating ang pinakaimportanteng bahagi ng gabi, ang father-daughter dance.
Ang musika ay nagsimula, malumanay, puno ng emosyon. Tumayo ang mga lalaki, pinagsama ang kanilang mga bisig, at sinimulan ang sayaw. Ang mga babae ay nakatingin sa paligid, nakangiti at nag-aayos ng mga bestida. Isang sabayang galaw ng kasal. Ngunit walang galaw para kay Elena. Walang lumapit. Walang nag-anyaya. Sa isang iglap, napuno ng lungkot ang mga mata niya. Bahagyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa loob, ramdam niya ang sakit ng panliligalig ng mga taong dapat sana inagmamahal sa kanya. Ngunit sa harap ng wheelchair niya tumayo ang lalaki. Hindi siya nag-atubiling kumilos. Hindi niya hinintay ang pahintulot ng ibang tao. Hindi niya inalintana ang mga pabulong, ang mga bulungan, o ang mga tingin ng ibang bisita. Sa halip, inilapit niya ang kanyang kamay at nagtanong. Pwede ba kitang isayaw? Ang mga mata ni Elena ay lumaki sa gulat. Ito ang unang pagkakataon sa gabing iyon na may gumawa para sa kanya. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa obligasyon. Kundi dahil sa pagpapasya ng isang tao na kumilos. Tumigil ang musika. Huminto ang lahat. Ang mga bisita ay tumahimik. Ang mga mata nila ay nakatuon sa kakaibang eksena. Isang lalaki, nakaluhod sa harap ng wheelchair, nag-aalok ng simpleng sayaw. Kung ayaw mo, tanong ng lalaki. May ngiti sa labi, ngunit hindi pilit. Kung ayaw mo, ayos lang. Tumango si Elena. Hindi sa pagtanggi. Hindi sa hiya. Kundi sa emosyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagkalinga na hindi hinihingi. Tumugtog muli ang musika, dahan-dahan, puno ng emosyon. Hindi sila tumayo mula sa wheelchair. Hindi siya binuhat. Ngunit sa simpleng galaw na iyon, nagbago ang buong pakiramdam ni Elena. Para bang ang mundo ay tumigil sa paligid nila at sila lamang ang umiiral. Ngunit may isang taong hindi natuwa, ang ama niya. Si Daniel Monteverde, nakatayo sa kabilang dulo ng bulwagan, nakamasid sa anak niya. Ang kanyang mga labi ay nakatikom. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa galit. Tumigil ka. Pinapahiya mo ang pamilya ko, ang boses niya ay parang malamig na hangin na dumadaan sa katawan. Ngunit ang lalaki ay hindi natakot. Hindi lumingon. Hindi umalis. Hindi siya kahihiyan, sagot niya ng tahimik ngunit malinaw. Ang kahihiyan ay ang taong tinalikuran siya. Tahimik ang lahat. Ang musika ay tumigil pansamantala. Ang mga bulungan ay huminto. Ang mga mata ay nakatuon sa kanila. At si Elena. Sa unang pagkakataon, nakangiti ng buong buo. Matapos ang unang sayaw, bumalik sa normal ang galaw ng mga bisita. Ngunit para kay Elena, para sa sandaling iyon, nag-iba ang mundo. Ang bawat halakhak sa paligid ay naging malabo. Ang bawat palakpak, bawat bulong, bawat tingin, lahat ay nawala sa kanyang paningin. Isang bagay lamang ang mahalaga, ang lalaki sa kanyang tabi. Lumapit si Lucas, ang lalaki na may simpleng ngiti, ngunit mata na puno ng lalim. Hindi niya iniwan ang tabi ni Elena, hindi niya pinabayaang maramdaman ang dalaga na siya ay nag-iisa sa gitna ng marangyang kasal. Ang ganda ng sayaw mo, sabi niya, hindi pilit, hindi din sobra. Ngumiti si Elena, bahagyang nahihiya. Salamat, hindi ko sanay sa ganito. Ako rin hindi, sagot ni Lucas, pero hindi sa ganito. Hindi sa ganitong paligid na punang ingay at yabang. Pero sa tabi mo parang tama ang lahat. Ngumiti si Elena ng mas malaki. Para sa kanya, ang simpleng pangungusap na iyon ay isang himala. Sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang init ng pagtanggap ng isang tao na hindi nagtatangi sa kanya. Ngunit sa kabilang dulo, naroon pa rin si Daniel Monteverde. Tinutukan niya ang bawat kilos ni Lucas. Sa mata ng sihi, may nagbabala kayong banta. Isang estranghero, single, na tila walang yaman at walang pangalan, ngunit may lakas ng loob na labanan ang status quo. Hindi mo ba alam ang puwang mo? Mahina ngunit mabagsik ang boses ni Daniel. Hindi pinansin ni Lucas. Patuloy siyang nakatingin kay Elena, nakikinig sa bawat tinig ng kanyang damdamin. Sa gitna ng seremonya, nagkaroon ng maliit na pangyayari. Ang isa sa mga chandeliers ay bahagyang nagyugyog, nagkikiskisan ang kristal, at tila may tunog na nagpaalala sa lahat na ang bawat sandali ay maikli, at bawat galaw ay may kahulugan. Si Elena, sa kanyang wheelchair, ay dahan-dahang napahawak sa kamay ni Lucas.
Salamat, mahina niyang bumulong. Hindi sagot ang ginawa ni Lucas. Sa halip, hinawakan niya ito ng mas mahigpit, isang tahimik na pangako, hindi siya iiwan. Yan bulungan pabulungan ng bisita. Habang lumalalim ang gabing iyon, hindi na maitatago ang mga bulungan ng ibang bisita. Hindi ko maintindihan bakit siya kinakausap ng estranghero. Bakit tila espesyal siya para sa kanya? Anak ng sihi siya, pero parang wala sa kanya ang kapangyarihan. Ang mga tanong na iyon ay naglalarawan ng kalakaran sa loob ng bulwagan, kung paano ang mundo ay natututo na husgahan ang iba base sa yaman, posisyon, at hitsura. Ngunit sa maliit na sulok ng kasal, isang realidad ang nagaganap, may dalawang tao na nakikita ang isa't isa sa paraan na hindi iniintindi ang mundo. Si Elena ay nakaramdam ng kakaibang lakas. Hindi sa pisikal, hindi pa rin siya makalakad. Ngunit sa pakiramdam, may taong naniniwala sa kanya. May taong hindi natatakot harapin ang mga pabulong at tingin ng iba. Yan sulo ng nakaraan. Lumapit si Lucas sa kanyang bulsa at kumuha ng maliit na bagay, isang medalyon na may simpleng engravement. Ito, sabi niya, ay para sa iyo. Hindi malaking bagay. Hindi mahal. Pero may kahulugan. Nagulat si Elena. Para sa akin. Para sa simula, sagot ni Lucas. Ang simpleng bagay na iyon ay nagdala ng emosyon sa dalaga. Isang bagay na hindi nabibili ng pera, hindi nakukuha sa titulo, at hindi ipinapakita sa marangyang mundo, isang tunay na mensahe ng pagkalinga. Si Elena, sa loob ng kanyang puso, ay nagsimulang makaramdam ng pag-asa. Pag-asa na kahit sa gitna ng lahat ng pagtanggi, may tao pa ring tapat. May tao pa ring naniniwala sa kanya. Yan vid kilos ng baise. Ngunit sa kabilang dulo, si Daniel Monteverde ay dahan-dahang napalapit. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may kakaibang tensyon. Ang ama, na sanay sa kontrol, ay hindi nakapagsalita ng maayos. Si Elena ay naramdaman ang tensyon. Ngunit hindi siya natakot. Ang hawak ni Lucas sa kanyang kamay ay parang pader, isang proteksyon laban sa galit at pagmamataas ng ama. Lucas, lumayo ka sa anak ko, boses ni Daniel ay puno ng panghihimasok. Hindi umatras si Lucas. Hindi siya lumingon. Sa halip, tinignan niya si Elena. Hindi siya anak mo lang. Siya ay tao. At nararapat siyang marinig, sagot ni Lucas, malinaw at matatag. Yan isimula ng pagkakaalaman. Ang gabing iyon ay hindi lang basta kasal. Ito ay simula ng pagbabago. Ang mga mata ni Elena ay nagliwanag, unti-unting bumuo ng tapang at pag-asa. Hindi pa siya nakalakad, ngunit sa emosyon at damdamin, siya ay lumakad ng malayo. Habang nagtatapos ang seremonya, si Lucas ay nanatiling nasa tabi niya. Hindi iniwan ang dalaga, hindi pinilit ang sinuman at hindi nagpakita ng kayabangan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa bawat sulyap ay may mensahe, hindi ka nag-iisa. Matapos ang gabi ng kasal, habang unti-unting nauwi sa katahimikan ang bulwagan, hindi pa rin nawala ang tensyon. Ang mga bisita ay dahan-dahang umalis, ang mga chandeliers ay nagdilim, at ang sahig ay naiwang tahimik at malamig, tulad ng nararamdaman ni Elena sa loob ng maraming taon. Ngunit sa tabi niya, naroon si Lucas, na natiling tahimik ngunit alerto, parang may pinagmamasdan. Yan tanong ng damdamin. Lucas, sino ka talaga? Tanong ni Elena, mahina ngunit puno ng pag-aalala. Hindi niya maalis sa isip ang misteryosong lalaki na walang iniintinding mundo, ngunit tila may kahusayan sa bawat kilos. Hindi siya tumingin sa kanya bilang kapamilya o kaanak ng mayayamang tao, ngunit bilang tao. Hindi agad sumagot si Lucas. Tumingin siya sa kanya ng matagal, halos maramdaman ni Elena ang bigat ng bawat salita bago ito lumabas. May dapat akong ipakita sa'yo, sagot niya, at sa simpleng pahayag na iyon, ramdam ni Elena ang kakaibang tensyon. Yan lihim ana Lucas. Hindi alam ng sinuman, ngunit si Lucas ay mailihim. Hindi lamang siya estranghero. Hindi lamang siya dating kaibigan ng groom. Siya ay dating medical engineer na nakatrabaho sa pinakamahalagang proyekto ni Daniel Monteverde, isang eksperimento na posibleng makapagpagaling sa kondisyon ni Elena. Ngunit may nangyari. Ang proyekto ay biglang itinigil ng Masyadong mahal, sabi ni Daniel. Masyadong delikado. Hindi worth it,
Sa oras na iyon, si Lucas ay nawalay sa trabaho, at si Elena ay iniwan sa wheelchair, hindi sa kakulangan ng posibilidad, kundi sa kakulangan ng suporta mula sa pinakamakapangyarihang tao sa buhay niya. Lucas, iniwan niya ako, mahina at puno ng kirot ang tinig ni Elena. Hindi iniwan ka ng Diyos, hindi rin ako, sagot ni Lucas ng tahimik. Iniwan ka ng mundo na mayaman, ng tao na dapat ay nagmamahal sa'yo, pero hindi. Yan ang muling pagkikita. Lumapit si Lucas sa tabi ng wheelchair, dahan-dahan. Hindi siya nagmadali, alam niyang bawat kilos ay mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit narito ako, dagdag niya. Hindi para gawing mahalaga ang sarili ko. Hindi rin para palabasin sa iba na may pakialam ako. Narito ako para ipakita sa'yo na may pag-asa pa, kahit iniwan ka ng iba. Huminto si Elena sa kanyang paghinga. Hindi niya maalis sa isip ang bawat salita. Para bang bumagal ang oras, at sa bawat salitang lumalabas kay Lucas, lumalakas ang tibok ng puso niya. Yan di konflikto dahil loob ng pamilya. Samantala, si Daniel Monteverde ay nanatiling nakamasid sa likod ng pinto. Nararamdaman ang pagkasira ng kanyang mundo, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa relasyon sa anak. Sa paningin ni Daniel, si Lucas ay isang banta. Paano isang estranghero ang nakakaapekto sa anak ko? Tanong niya sa sarili. Hindi ba dapat ako ang humawak ng lahat? Ngunit ang pagkilos ni Lucas ay hindi para sa kayabangan. Ito ay para sa pagkalinga, isang bagay na matagal nang kulang sa buhay ni Elena. Yan isimula ng pagbabago. Dahan-dahan, ipinakita ni Lucas kay Elena ang maliit na laboratorio na inihanda niya sa malapit, isang lugar kung saan maaari siyang subukan ang therapy na posibleng makapagpaunlad sa kondisyon niya. Kung papayag ka, ipagpapatuloy natin ang therapy, sabi ni Lucas, puno ng paninindigan. Hindi pera ang kapalit. Hindi pangalan. Kundi tiwala. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa tainga ni Elena. Sa loob ng maraming taon, wala siyang narinig na ganoon. Wala siyang naramdaman na ganoon. Yan kalakasan ng pananampalataya. Habang pinapaliwanag ni Lucas ang bawat hakbang ng therapy, naramdaman ni Elena ang isang bagay, ang pananampalataya. Hindi lamang sa therapy, kundi sa sarili niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng lakas na hindi nagmumula sa wheelchair, hindi mula sa pera, hindi mula sa posisyon ng pamilya, kundi mula sa isang tao na naniniwala sa kanya. Lucas, salamat, mahina niyang bumulong, halos luhaan. Hindi pa tayo tapos, sagot niya, ngunit simula ito ng pagbabago. Tension S. Gabi. Ang gabing iyon ay hindi lang basta pagtatapos ng kasal o simpleng pag-uusap. Ito ay simula ng bagong kabanata. Ang mga mata ni Daniel ay punang galit at pagtataka. Ang puso ni Elena ay punang pag-asa. Ang damdamin ni Lucas ay punang pangako. Sa loob ng tahimik na kwarto, nagtatagpo ang nakaraan at ang hinaharap. Ang lumang galit at panghihina ay nagsimulang matunaw. At sa bawat segundo, ang kwento ni Elena ay unti-unting nagbabago, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tao na nanatiling tapat sa kanya kahit iniwan siya ng mundo. Ang buwan ay mataas sa langit, naglalabas ng malamlam na liwanag na dahan-dahang pumapasok sa bintana ng silid kung saan naroroon si Elena. Tahimik ang paligid, pero sa puso ng dalaga, may mabilis na tibok ng pag-asa at kaba. Sa loob ng maraming taon, ang gabi ay simbolo ng lungkot at pagkakahiwalay, isang tanda ng mundo na tumalikod sa kanya. Ngunit sa gabing ito, may ibang pakiramdam, may lakas, may suporta, may pangako. Yan isimula ng hindi inaasahang himala. Si Lucas ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay ni Elena. Hindi niya ito iniwan sa buong gabi. Dahan-dahang inilatag ni Lucas ang plano para sa therapy, isang kombinasyon ng mga hakbang na matagal nang inihanda, ngunit hindi nagawa noon. Hindi ito magiging madali, sabi ni Lucas, mahina ngunit puno ng determinasyon. Hindi ka basta makakalakad bukas. Hindi rin lahat ng tao ay naniniwala sa iyo. Pero sisimulan natin sa maliit na hakbang at sabay nating haharapin ang bawat hadlang. Tumango si Elena. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na may tao na hindi lamang nagsasabi ng "Ti kaya mo", kundi nagpapakita ng paraan. Yan panibagong lakas. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang therapy. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan, halos hindi mapansin ng iba sa labas. Ngunit sa loob ni Elena, bawat hakbang ay isang tagumpay. Bawat pag-angat ng paa,
bawat maliit na galaw ay nagdadala ng bagong tiwala sa sarili. Hindi lamang pisikal ang pagbabagong nangyayari. Ang puso niya ay unti-unting nagbukas sa posibilidad na may mga taong naniniwala sa kanya. May mga gabing siya at si Lucas lamang ang magkasama, nagtatawanan sa maliit na mga tagumpay at nakikinig sa mga kwento ng nakaraan. Lucas, hindi ko akalaing may ganito pang mangyayari sa buhay ko, bumulong si Elena sa gabi, halos hindi makapaniwala. Hindi mo kailangan nakalain, sagot ni Lucas, umingiti. Kailangan mo lang subukan. At nandito ako para gabayan ka. Leno reaksyon ng Bese. Si Daniel Monteverde ay hindi nakalayo sa pagbabago. Sa una, siya ay galit at mapanghusga. Ngunit habang nakikita niya ang dedikasyon ni Lucas at ang pag-usad ni Elena, unti-unti siyang napilitang harapin ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, siya ay nagkulang sa pagiging ama. Paano ko magagawa ito ng tama ngayon? Tanong niya sa sarili. Ang bawat hakbang ni Elena, bawat pag-usad sa therapy, ay isang paalala ng nakaraang pagkukulang niya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kanya, kundi sa mata ni Elena. Sa unang pagkakataon, nakikita niya ang ama na hindi lamang bilang kundi bilang tao, isang ama na nagsisikap itama ang mali kahit mahirap tanggapin. Lens climactic transformation in Elena. Makalipas ang ilang buwan, isang mainit na hapon, nangyari ang hindi inaasahan, si Elena ay tumayo sa harap ng lahat ng tao. Hindi perpekto, hindi biglaan, ngunit totoo. Ang bawat galaw niya ay puno ng tapang at determinasyon. Ang silid ay tahimik. Ang mga bisita ay hindi makapaniwala. Ang wheelchair ay naroon pa rin sa tabi, ngunit hindi na siya nakasalalay dito. Si Lucas ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Ang ngiti niya ay punang pagmamalaki at suporta. Ang kanyang mata ay nagsasabing, kaya mo. Nandito ako. At sa unang pagkakataon, ang mundo ni Elena ay hindi lang nakatali sa kanyang karamdaman. Ito ay nakatali sa kanyang lakas, sa kanyang tiwala, at sa taong nanatili sa tabi niya, si Lucas. Pagbabago sa pamilya. Si Daniel Monteverde ay napaluha sa harap ng anak. Hindi dahil sa tagumpay ng negosyo, kundi sa tagumpay ng pagmamahal at determinasyon. Elena, hindi ko nahahayaang may mabangis na mundo ang pumigil sa'yo, bulong niya, hawak ang balikat ng anak. Hindi na siya ang parehong ama na nagtalikod noon. Ang kanyang puso ay unti-unting bumukas, handang tanggapin ang anak sa kung sino siya ngayon. Ang relasyon nila ay unti-unting nagbago. Hindi isang instant na solusyon ang nangyari, ngunit ang simula ng tunay na pagkakaunawaan at pag-aalaga ay naroroon. Yan hindi inaasahang pag-ibig. Sa harap ng maraming mata, si Lucas ay nagpatuloy sa pagtulong kay Elena. Ngunit higit sa therapy at pisikal na pag-unlad, ang pinakamatamis na pagbabago ay sa puso niya, ang pag-ibig. Lucas, bulong ni Elena, salamat sa lahat. Salamat sa paniniwala sa akin kahit wala nang naniniwala. Ngumiti si Lucas. Hindi ko ginawa para sa papuri o pagkilala. Ginawa ko ito dahil karapat-dapat ka sa lahat ng mabuti sa mundo. Sa gabing iyon, sa simpleng ngiti, sa bawat hawak ng kamay, sa bawat maliliit na tagumpay, lumitaw ang isang himala. Hindi ito pera. Hindi ito kayamanan. Ito ay isang himala ng paniniwala, tiwala at pagmamahal. Leng emotional ending. Makalipas ang ilang taon, si Elena ay patuloy na nakakapaglakad ng may suporta, ngunit may tiwala sa sarili. Si Lucas ay nanatiling kaagapay, hindi lamang bilang tagapangalaga, kundi bilang kaibigan, kasama at pag-ibig. Ang pamilya Monteverde ay nagbago. Hindi perpekto, ngunit mas bukas sa damdamin, sa pangunawa at sa pagkalinga. Sa huling eksena, makikita si Elena at Lucas na magkasama sa hardin, nakangiti, hawak ang kamay, habang sa likod nila, may simbolo ng bagong simula, isang simpleng table na puno ng liwanag, bulaklak at tahimik na kasiyahan. Ang mundo ay patuloy na umiikot, ngunit sa maliit na sulok na iyon, nagtagumpay ang tao sa pag-ibig, tiwala at determinasyon. Final message, YouTube Citizen. Minsan, ang tunay na himala ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang taong nanatili sa tabi mo kahit iniwan ka ng lahat. Like, subscribe, comment.